Have you ever felt na parang, alam niyo yun, yung sobrang hina mo na, either sa problema, sa kinakaharap mong mga sitwasyon, maaaring may karamdaman ka ngayon, physical man, mental, emotional, ano man po yung nadudulot sa inyo ng pagod na parang hindi mo na kaya. Yung tipong, Lord, hanggang dito na lang yata ang kaya ko. Alam niyo po, sa gitna ng kahinaan nyo na yan, may tinig na nagmumula sa langit na sinasabing, my grace is sufficient for you. Tulad po ni Apostol Pablo, he was going through a deep struggle. Matindi po, no? Hindi minention sa Bible kung ano siya literal, kasi sabi doon, meron siyang thorn in the flesh. May matinding tinik daw po sa laman si Paul, ano? At 3 beses niya itong piniplead kay God, Lord, tanggalin mo naman. Sabi ni Lord, hindi ko tatanggalin. Sabi niya, Lord, please naman, sobrang sakit. Tanggalin mo to. Hindi ko tatanggalin. At 3 beses, hindi pa rin tatanggalin. At ito ang sagot ni Lord sa kanya, 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Ang ganda po nung sinabi, no? My grace is sufficient for you. Yan ay sapat na sa iyo ang aking grasya. Alam niyo po, kung sino man sa inyo ngayon ang may pinagdadaanan, mahaba pa po yung verse na yan, ano? Pero ang reminder lang po sa atin ni Paul ngayon, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Okay? Hindi ikaw ang solong lumalaban. Alam niyo mga kapatid, minsan hindi sinasagot ni Lord ang prayer natin the way na ine-expect natin. Not because He doesn't care, but because He wants us to experience something deeper, His grace. Madalas po, He is concerned in changing our hearts rather than our circumstances. Ano po ibig sabihin nun? Minsan kasi, ang prayer natin, Lord, makaahon na ako sa hirap na to. Lord, gumaling na tong stage 3 cancer ko. Lord, mawala na tong problema ko. Okay naman pong dasal yan. Pero bakit minsan hindi inaalaw ni Lord? Because sa gitna ng dagok, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng unos, doon tayo mas napapalapit sa Kanya, doon tayo mas sumasandal sa Kanya. Kaya po yung weakness natin, yung failure, even yung ating mga limitation, hindi yan hadlang para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. In fact, doon pa mismo kumikilos ang Kanyang kalakasan. God is not looking for strong people, He's looking for surrendered people. Yung suko na ako, Lord, hindi ko na kaya to, sa'yo na lang ako aasa. Kaya as of the end po, ngayong araw na to, kung may pinagdaanan ka, health issue, financial need, emotional, relational, spiritual dryness, sabihin mo lang kay Lord, Lord, I am weak, but you are strong. Let your grace be enough for me today. 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Tayo po'y manalangin, Panginoon, kami po ay nagsusurrender sa inyo ng aming kalakasan. Kasi Lord, wala naman talaga kaming control sa mga pangyayari. Hindi nga namin mapaitim ulit ang aming puting buhok, sabi mo sa Biblia. How much more, Lord, yung mga bagay na beyond our control. Lord, tulungan mo lang kami isurrender sa iyo ang control. That you are in control. You're the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kaya Lord, today, alam namin na yung kalakasan, yung grasya mo is sufficient sa aming kahinaan. Aasa kami sa iyo, hindi kami didiskarte ng illegal, ng immoral at maling pamamaraan. Magdarasal kami, gagawin lamang ang tama, at maghihintay kami ng deliverance mo. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.